silence. Let all the earth keep silence before Him. The Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po ay babasa sa Biblia sa Psalm 70. Hayaan niyo pong basahin ko po ito sa wikang Ingles. Hasten, O God, to save me. Come quickly, Lord, to help me. May those who want to take my life be put to shame and confusion. May all who desire my ruin be turned back in disgrace. May those who say to me, aha, aha, turn back because of their shame. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who long for your saving help always say, the Lord is great. But as for me, I am poor and needy. Come quickly to me, O God. You are my help and my deliverer. Lord, do not delay. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. O Diyos namin banal, kakila at tupos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba. Wala po kami ibang nais kundi itaas po ang pangalan sa aming kalagitnaan. Parang sa sandali ito, tunay nga po, O Diyos, lumalapit po kami at tunay nga po nagpapakumbaba kami. Kung meron po kayo nakikitang karumen sa amin, Panginoon, dalahin po namin, nalinisin niyo po kami at hugasan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hugasan niyo po kami na yung banal dugo, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami. Lord, wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi mapapurihan ka at mapasalamatan ka, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy namin pong itinatalaga, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, maging ang aming gawain na ito, Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo. At dalahin po namin, Panginoon, na ang gawain na ito ay mas marami pa pong maabot na mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon, patuloy namin sa iyong pinagkakatiwala ang lahat ng ito na may pasasalamat. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.
Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong katapatan sa bawat sa amin na sa kabila po ng unos na aming naranasan ay patuloy po ninyong pinararanas sa amin ang inyong mapagpalang kamay. Na sa tuwi na Panginoon ay inaabot po ninyo kami at nililigtas. Salamat po Panginoon sa pag-iingat po sa amin sa nakaraang bagyo na hindi po ninyo itinulot na kami po ay mapahamak. Salamat po Diyos sa probisyon, sa mga pag-iingat at tugon sa aming mga panalangin. Pagpalain po ninyo ang gawain sa umagang ito at bigyan po ninyo ng katalinuhan ang mensaherong gagamitin ninyo sa aming kalagitnaan. Pagpalain din po ninyo ang inyong mga salita sa aming mga puso at magkaroon ito ng malaking kagalakan para po sa aming kapakinabangan. At ang lahat ng ito Panginoon ay patuloy po naming inaalay at hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Blessed Sunday po para sa ating lahat. At ako po ay babasa sa aklat ng Unang Kronika, Kabanatang 21, mga talatang 18 hanggang 28. First Chronicles chapter 21 verses 18 to 28. Ito po yung pagbabasihan po ng ating mensahe sa umagang ito. Kung kayo po may mga Biblia, ganito po ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia, Tagalog. Si God ay inutusan ng anghel ni Yahweh upang sabihin kay David na magpunta sa giikan ni Ornan na Jebuseo at magtayo roon ng altar para kay Yahweh. Sumunod naman si David sa ipinapasabi ni Yahweh kay God. Gumigiik noon si Ornan kasama ang 4 niyang mga anak na lalaki. Nang makita nila ang anghel, nagtago ang mga anak niya. Nakita ni Ornan na dumarating si David, kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Sinabi ni David, bibilhin ko ang lupang ito para pagtayuan ko ng altar ni Yahweh upang matigil na ang salot na namiminsala sa bayan. Sa inyo na lang po ito at huwag na ninyong bayaran, sagot ni Ornan. Kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito pa po ang mga toro para sa handog na susunugin at ang mga kahoy na ginagamit sa paggiik para gawing panggatong. Narito rin po ang trigo para sa handog na pagkaing butil. Lahat pong ito'y sa inyo na. Ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. Kaya't binili ni David kay Ornan ang lugar na iyon sa halagang 600 pirasong ginto. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh at nagdala ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Nanalangin siya kay Yahweh at sumagot naman si Yahweh sa pamamagitan ng apoy buhat sa langit upang sunugin ang mga handog sa ibabaw ng altar. Iniutos ni Yahweh sa anghel na isuksok na ang espada at sumunod naman ito. Verse 28, noon natiyak ni David na pinakinggan siya ni Yahweh, kaya't nag-alay si David ng mga handog sa giikang pag-aari noon ni Ornan na Jebuseo. Ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sa umaga pong ito, siguro po familiar tayo kay Haring David. Alam po natin, o kilala po natin si Haring David at si Goliath, kung paano tinalo ng isang batang makisig, itong isang higanteng sundalo. Alam po natin kung sa paanong pagkainis ni David sa pangungutya ni Goliath dahil masyado nitong minamalit ang mga anak ng Diyos o ang mga liping pinili ng Diyos. At alam po natin yung storya, napatay po ni David si Goliath at pinugutan niya ng ulo. But ngayong umaga pong ito ay dako po tayo sa isang bahagi ng buhay din ni Haring David at ng isang tao ng ngalang Ornan. Marahil hindi po siya kilala ng iba sa atin. Narinig ko po yung itong isang devotion na ito, roughly last month. At ako po ay namangha dito po sa katauhan ni Ornan. Siguro po, samahan niyo po ako pagbulay-bulayan natin itong kapirasong bahagi sa buhay ni David at ni Ornan. Ito po yung ating pinaka-tema o pinaka-title, Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. Siguro sa pagsisimula po nung kwento, maintindihan po natin bakit
ganito yung naging tema o naging title dahil ito ay patungkol sa paghahandog o pagkakaloob. Siguro bigyan mo po kayo ng maiksing background sa chapter 21 po ng First Chronicles. Sa pagsisimula po nito ay ipinag-uutos po ni Haring David sa kanyang tauhan na bilangin po yung kanilang mga hukbo. Ito po yung isang bagay na siguro isa sa kung ikaw ay isang presidente o ikang general ng isang army, it's very casual na bibilangin mo kung ilan yung mga sundalo. Like for example, kung napapanood po natin yung Lord of the Rings or even po yung historical story tulad po nung kay Troy, maintindihan po natin na ang labanan po dito ay kung sino po yung mas marami, sila po yung mas lamang. Marahil ito po yung gumugulo sa kaisipan ni Haring David nung panahong iyon. Ngunit kahit ang kanyang katiwala ay nagtaka at lalong nagulat sapagkat ito ay isang kasalanan sa Diyos. Bakit nga ba magiging kasalanan sa Diyos o sa kasalanan ng magiging hari o magiging kasalanan ng hari ang pagbilang sa kanyang hukbo? Nung ni-research ko po yung reason bakit kaya nagalit ang Diyos kay Haring David dahil sa ginawa ng ito. Kaya ang mga natagpuan kong sagot ay isang katanungan din. Bakit bibilangin ni Haring David ang hukbo na hindi naman sa kanya? Parang ang bottom line ay parang kino-question ba ni Haring David ang kakayahan na magpapanalo ng labanan o ng digmaan ng Diyos? Kung iisipin po natin sa mga storya sa Bible, the walls of Jericho, lamang na lamang po ang Jericho noon sa mga Israelita. Doon pa lamang po sa depensa ng kanilang pader o kanilang mga haligi, malabong-malabo po na matatalo ng Israel o ng mga Israelita ang Jericho. Ngunit sa pamamagitan ng mga yabag, sa pamamagitan ng pagmamarcha, sa pamamagitan ng kanilang sigaw at napaka-importante sa pamamagitan ng pagsunod nila sa Diyos, gumuho po itong napakatibay na pader na ito at kanilang nasakop ang Jericho. So iisipin po natin, siguro si Haring David inisip niya, teka, sapat pa ba yung aking hukbo kung ako ay makikidigma? Ito siguro yung mga gumugulo sa kaisipan ni Haring David nung panahon na yon. Kaya naisip niyang bilangin ang kanyang hukbo. Ngunit ito ay naging malaking pagkakasala sa paningin ng Diyos. Kaya kung mababasa po natin yung mga naunang mga talata dito sa chapter 21, nagpadala po ng salot ang Panginoon kasi ito na rin yung pinili ni Haring David bilang kaparusahan sa kanyang kasalanan. Ang masaklap po ay nasa 70,000 po ng mga Israelita ang namatay. Ngunit pinatigil po ng Panginoon itong salot na ito sapagkat hindi na maganda yung nangyayari. At ito pong si Haring David ay humingi na rin ng sabihin natin humihingi po ng tawad sa kanyang pagkakasala o sa kanyang pagkukulang. So, tunghayan po natin yung pagpapatuloy ng storya. Ito po ay si Haring David, inutusan po ng Panginoon o ng Diyos sa pamamagitan po ni God na ipaggawa siya ng templo doon sa gikan ni Ornan. Pero siguro po konting segue. Almost 8 months na rin po tayong nasa quarantine at marami na po talaga yung nangyari. Kahit papaano bumabalik na sa sabihin natin medyo normal ang lahat. Pwede na yung mga non-essential travels, marami na yung mga nag-open na establishments para sa mga trabaho. Siguro marami na rin nangyaring sunog, mga nakalipas na linggo o buwan, yung pong bagyo, ang nakaraang linggo at marami pa. Ngunit salamat sa Panginoon at salamat sa Diyos na kung napapanood niyo po ang video na ito, ay pwede po kayong mag-comment ng hallelujah or praise the Lord. Kasi kahit hindi tayo nagkita-kita, patuloy pa rin yung ating pananambahan at kahit pa paano po nakaka-survive tayo on a daily basis.
Siguro po, makita po natin yung mga ilang bagay na maganda dito kay Haring David at kay Ornan. Pero yung pong question na makikita nyo, naghulog ka na ba? O nahulog na? Po ay patungkol po sa ating pagkakaloob. Patuloy po tayo. Isa pong bagay na nais ko pong i-pinpoint dito, base po dun sa ating mga talata, may 4 na bagay po akong nais bigyan ng diin dyan. Una po yung letter P, pagsunod. Mababasa po natin siya sa verse 18. Dito po nanggaling yung utos na pagpapatayo ng altar. Ito ay galing sa Diyos. Utos ng Diyos sa pamamagitan ni Propetang God. Pero syempre, kung merong altar, merong paghahandog. So kung ididiretsuin natin siya, inutusan ni Yahweh o inutusan ng Diyos si Haring David na maghandog. Ito ay peace offering, kanyang peace offering sa kanyang kasalanan at para rin matanggal o matapos na po yung salot na nananalasa sa Israel. At pangalawa, yung pagpapaubaya ni Ornan sa kanyang gikan kay Haring David. So, may pagsunod si Haring David, may pagsunod si Ornan sa pamamagitan ng pagpapaubaya niya ng kanyang gikan. So, sinasabi po sa Deuteronomy chapter 12 verse 11, ialay ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo, handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. So, ito pong paghahandog o yung pagkakaloob, hindi po ito ay sabihin nating katang-isip lamang ng ating mga church leaders o ating mga elders. Kahit sa unang panahon, binabanggit po sa Biblia, kailangan po ng paghahandog o kailangan po ng pagkakaloob. Ito po ay utos ng Diyos. At sa pamamagitan po ng internet, nagkaroon po ako ng mga research at bottom line, ang Panginoon o ang Diyos, meron siyang mga pamamaraan na hindi siya obligadong magpaliwanag sa atin kung siya ay ating tatanungin. Kung naalala niyo po si Job, nung siya po ay pinahihirapan ng dyablo, dumating sa point na siya ay nagrereklamo at kino-question niya ang Panginoon. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay nasermonan po si Job na sino ba si Job? At ganito ang pagtatanong niya sa Diyos. And eventually na-realize ni Job kung nasaan talaga siya, kung sino talaga siya. At lalo pang lumalim yung kanyang pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng delubyo na kanyang dinanas. So, isang bagay na nais ko rin pong i-point out is letter U, yung unawa. Sa pamamagitan po ng pag-unawa, hanapin natin yung purpose. Bakit tayo nagkakaloob? O siguro sa mas magandang pananalita is, saan ba mapupunta yung aking kaloob? So sa letter U, verse 22, magpapatayo ng altar para kay Yahweh upang matigil ang salot na dumating. O para matapos na po yung plague, kailangan po ng altar. So hinihingi po o binibili po ni Haring David kay Ornan yung kanyang giikan upang pagpatayuan ng altar para matigil na po yung salot na pinadala ng Panginoon. So may purpose. Kung uunawain natin o kung mauunawaan natin kung saan mapupunta yung ating ibibigay, at kung mas maintindihan natin yung pinaka-purpose kung saan ito mapupunta, siguro ay mas maganda na maging malinaw ito sa lahat. So, kung isipin po natin si Haring David, pwede niyang kunin yung lupa o pwedeng kunin ni Haring David yung gikan ni Ornan kahit hindi siya magpaliwanag or kahit wala siyang rason. Kasi kung isipin natin, hari, itong si David at itong si Ornan ay isang ordinaryong mamamayan. At kung si Ornan ay bahagi ng nasasakupan ni Haring David, probably yung lupa o yung gikan na yun pwede niyang ibigay kay Haring David as a tribute o isang regalo sapagkat si Haring David ay yun na nga,
siya'y hari o hari siya ni Ornan. Pero kung bibigyan natin ng bibigyan po natin ng diin, yung unawa, yung sabihin natin pagkakaintindi ni Ornan, ibibigay niya yung kanyang giikan for the purpose na ito ay para sa layunin na matigil yung salot. O in simple terms, it's for God's work. Ito yung sa gawain ng Panginoon. Ito yung mas magandang bagay na dapat maintindihan natin. Yung ating pinagkakaloob ay it's for God's work or it's for God's ministry. Siguro po marahil kung bigyan natin siya ng parang short comparison, bakit ang taong bayan po nagagalit kapag po yung ating binabayarang buwis hindi alam kung saan napupunta. In our sa politics, it's very common yung corruption. Marami po yung sinasabi, binubulsa daw po, o yung ginagastos daw po, yung kaban ng bayan para sa mga personal na pangangailangan. Kung sa ating pong mga iglesia, ito po yung mas maganda. Kung maintindihan po natin kung saan po napupunta yung ating mga binibigay na kaloob, which is actually napakagandang example po niyan, kung meron po tayong update o reports po sa bulletin, maintindihan po ng bawat bahagi o bawat members kung ganito pala, dito pala napupunta yung aming pera. Isipin po natin ang ating pong iglesia ay parang ating ding tahanan. Meron siyang mga gastusin, kuryente, sabihin tubig, may pagkain, may mga maintenance para po sa ating mga kagamitan, may mga support para po sa ating mga manggagawa, hindi lang po sa loob ng iglesia, pati rin po sa labas. At marami pa pong halimbawa, marami pong iba. So kung isipin po natin ang kaloob, ang ating mga kaloob ay ginagamit para sa pangangailangan ng iglesia. At bilang bahagi ng tahanan ito, nararapat lamang na maunawaan nating kabahagi tayo sa pagkakaloob. Ginamit ko po example itong dragon boat. Maliban po dun sa dalawang nasa magkabilang dulo ng bangka, na meron din silang active purpose, ito po mga nasa gitna, ito po mga sumasagwan. Lahat po sila ay meron kanya-kanyang hawak na sagwan. Pero kung hindi po lahat ay yung sasagwan dito, babagal po ang takbo ng bangka. Kung sabihin po natin, meron pong 3 o 4 na nagpapahinga doon sa likod. Siyempre yung momentum ng bangka at siyempre yung burden para doon sa mga iba na sumasagwan ay madaragdagan. So, ito pong nasa dulo, magkabilang dulo, sa kaliwa po, ito po yung nagsaset po ng tempo para po dun sa pagsagwan. At ito naman pong nasa likod, siya po yung timon o siya po yung nagbibigay o nagsaset ng direction ng bangka. So, kung isipin po natin, as a church member or members po ng kanya-kanya nating mga iglesia, tayo po ay merong sabihin natin obligasyon. Like for example, sa bahay, may kanya-kanya tayong roles, may kanya-kanya tayong part. Pwedeng ikaw yung naguhugas ng pinggan sa umaga, or pwedeng ikaw yung nagwawalis ng bakuran, naglilinis ng garahe, o sabihin natin nagpapaligo ka ng aso, dapat meron kang role or meron kang gampan sa inyong bahay. Otherwise, kung wala kang gampan dun sa bahay, sabihin ba nating bahagi ka ng tahanan na yun o bahagi ka ba ng bahay na yun? Siyempre, kung ikaw ay part ng household na yun, meron ka dapat gampan. Siguro isang wake-up call, lalo na po sa ating mga kabataan na hindi po tayo privilege lahat na sabihin natin dahil malakas ang yung mga magulang sila yung gagampan ng mga gawain lahat sa bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon habang lumalaki ka, you should be part of that household. Magkaroon ka ng responsibility dun sa inyong tahanan. Pangatlo po is letter S, sakripisyo. Makikita po natin yan sa verse 23. Ito po yung mga binigay o yung naging response ni Ornan dun sa alok ni Haring David.
Binigay niya ang kanyang giikan. Binigay niya ang mga torong handog na susunugin. Binigay niya yung mga pamatok ng mga toro na gawa sa kahoy, yun yung gagawing panggatong. At ibinigay niya yung trigo para sa handog na pagkain buti. Kung iisipin po natin, sa setup po ng isang, kung tayo po ay makakita ng isang gikan, ito po yung lugar kung saan po dinadala yung trigo, pinaghihiwalay po yung kanyang uhay dun po sa kanyang mga stalk o sa kanyang mga tangkay para makuha po natin o yung makuha po yung pinakabunga ng trigo. Yan. So isipin po natin anong nasa loob. May toro, sila po yung nagpapaikot ng gilingan. At syempre merong pamatok yung nilalagay po dun sa mga baka na yun. Merong trigo na makikita at syempre yung buong side. So isipin po natin, speaking of sacrifice, nung maunawaan ni Ornan itong pangangailangan ni Haring David para dun po sa gagawing altar, ito po yung kanyang ibinigay. So ang ine-expect po ni Haring David, ang gusto niya nang bilhin ay yung gikan. He doesn't care about yung toro, kung anumang mga bagay pa. Kasi bilang hari, siya makakapag-provide siya ng mga bagay na yun. Haring pwede siyang tumawag ng kanyang isa sa mga utusan na maglala ng mga magiging handog. Ngunit, tingnan po natin yung ginawa ni Ornan, yung kanyang naging response. It's not just yung site o yung threshing floor na binigay niya, ngunit pati yung yung mga components na gagawin po sa paghahandog. At kung isipin niyo po, in the first part, verse 22-23, hindi niya na gustong pabayaran ito kay Haring David. Kung doon sa point ng pag-unawa, nakita niyo yung kahalagahan ng pangangailangan ni Haring David para doon sa kanyang maliit na lupain, ibinigay niya yung, sabihin natin, isa po ito sa bahagi ng kanyang kabuhayan. So, ang nais ni Haring David yung kanyang gikan. Ngunit binigay ni Ornan yung lahat ng pangailangan para doon sa paghahandog. So, parang it's a full package para kay Haring David ng kanyang binibili itong gikan na ito. Hindi natin maikukumpara pagdating sa estado sa buhay si Ornan kay Haring David. Pero kung titingnan po natin, ibinigay ni Ornan yung hindi lang po yung gikan na yung kinakailangan ni Haring David, he did go for the extra mile. Binigay niya pa yung ibang mga pangangailangan para doon sa paghahandog. Walang nabanggit kung sa Biblia kung gaano kayaman si Ornan. Ngunit malaking posibilidad na mababawasan yung bahagi ng kanyang sakahan o sa kanyang lupain upang gawing bagong gikan. So sabihin natin, kinuha ni Haring David is just sabihin natin 200 square meter na lupa dun sa gikan, mababawas yun sa magiging sakahan ni Ornan. Pero isipin natin, kung ang kaisipan ni Ornan dito ito ay para sa gawain ng Diyos, ito ay para sa ikabubuti ng nakakarami, kasi yung 70,000 namatay kung sa first part po nung ating teksto, yung mga anak ni Ornan, yung 4 niyang mga anak, nung makita yung anghel sila ay nagtago. At nakakatuwa pong isipin na etong anghel, base po sa sinasabi sa Biblia, nakaunat po yung kanyang espada o nakahanda po yung anghel para po sirain na ang buong Israel. Sabihin po natin, sa kaisipan, hindi ko lang po makita yung picture at dahil din po baka sa may copyright. Kung isipin po natin yung anghel dun po sa logo ng Ginebra San Miguel, siguro familiar po kayo doon. Nakaunat po yung kanyang kamay at handa na pong paslangin yung demonyo na nasa lupa. Siguro ganun yung forma ng anghel na nakita ni Ornan at ang kanyang mga anak, kaya sila ay natakot. So, iniisip siguro ni Ornan, kailangan matuloy, kailangan
pagbigyan ko. O kailangan masunod ang kagustuhan ng Panginoon kasi baka yung magiging 70,001, 2, 3, 4, 5, baka si Ornan yun, tsaka yung kanyang mga anak. So ayaw niya na meron pang bawian ng buhay dahil dito sa salot na ito. So isipin po natin, sa mga nakalipas na mga buwan, may mga pagkakataon na mas gusto ko na may laman yung ref kaysa dun sa meron kang pera. May mga pagkakataon, mga kalipas na mga buwan na parang walang value yung pera. Kasi limitado po yung ating supply pagdating po sa pagkain. Naalala ko, I often check, tatanong ko po dati sa mga merchandiser po sa mga supermarkets kung kuya or ate, may limit pa ba pagdating sa noodles? Dati po kasi limitado lang sa 5 na noodles ang per consumer. So inisip ko, lagi po kasi kung nag-i-stock ng noodles pagdating po sa CBCC, doon po sa maliit na bahay doon. Para in case po na magkaroon ng, sabihin natin, konting pagpupuyat, midnight snack, or sa banding po ng mga kabataan, meron po kaming pagsasalu-saluhan. Sinakripisyo ni Ornan yung portion ng kanyang lupa. Siguro mababawasan yung kanyang trigo na kukunin. He may be 600 golds richer, pero kung isipin natin, paano yung future, yung kinabukasan, yung kanyang naging giikan naging templo na. So maghahanap siya ngayon ng bagong giikan at babawasan niya yung kanyang sakahan. So may sakripisyo. Sige, konting sakripisyo, ngunit ito ay para sa ikabubuti ng nakakarami. Sa ating pong pagkakaloob, may kalaki po talagang sakripisyo. Lalo na po sa panahon natin ngayon, marami tayong siguro na isakripisyo na, ngunit kahit marami po yung nawalan ng kabuhayan, siguro nawalan po ng trabaho, sana naman po yung pong pag-asa sa ating Panginoon hindi rin po o hindi pa po nawawala. Sa tanong po kanina sa first part, kung kayo ba ay naghulog na o tayo ba ay nahulog na dun sa pagkakasala. Baka po dahil po dito sa ating dinaranas o dito sa pandemya, nagkakaroon po tayo ng excuse para hindi magbigay. Siguro marahil ang iba, ang kaisipan ay, Lord, yung 10% na yun sabihin natin 1 kilo, sabihin po natin 2 kilong bigas na yun. Baka pwedeng Pasko muna kasi may pandemic, may COVID-19 po. Next month na po, o hanggang sa makabalik na po ako sa trabaho. O pag may ayuda na po, tsaka na lang po ako magkakaloob. Sakripisyo. Minsan may mga bagay na hindi natin mabitawan o sabihin natin may sasakripisyo natin yung para sa ating Panginoon o para sa ating Diyos, pero yung para sa ating mga luho ay laging napagbibigyan. Marahil, naalala ko po yung isa sa mga post ni Reverend Jimmy. Yung sinasabi, may load ka pang ML, pero wala kang load para sa Bible study. So, group chat Bible study, yun po yung isa sa mga inadapt ko kay Pastor Jimmy. So since yung ibang mga kabataan, meron silang mga gadgets ginagamit for this online schooling, dito ko nasusukat o siguro another challenge para sa mga kabataan na kaya ba nating magsakripisyo para dun sa ating panglaro para gamitin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It's a challenge. Siguro, hindi ko po alam kung may mga issues or may mga certain problems po sa iba, but sa amin po, sa ngayon, wala pa naman. At inisip ko po na pwede pong mag-extend o madadagdagan po yung aming members dun sa GCBS or magkakaroon po ng panibago at mahahamon po ang mga kabataan. Minsan inisip ko rin po dun sa mga tatay. May mga pagkakataon na, kahit na
pasimple-simple, pailan-ilan. Pero kung pwede na natin itong isakripisyo, gamitin na natin rason yung COVID-19, eh wag na tayong kumithit, o wag na tayong mag-stick. Ayan. Tigilan na natin or itigil na natin. Siguro may mga pa-shot-shot pa na aalala ko po nung nagkaroon po ng liquor ban. Parang marami pa yung nadismaya. Marami yung nagrereklamo na wala silang bigas. At din po yung nagagalit po ang ating Pangulo na magrereklamo, walang bigas, pero anong mababalitaan mo? May nahuhuli, nagiinom o nagiinuman. Parang isipin natin hindi ba pwedeng sakripisyo na rin muna yung inyong mga bisyo o hanggat maaari, tanggalin nyo na yung inyong bisyo kasi nasasakripisyo rin yung para sa Panginoon. And I'm not speaking of just, sabihin natin, monetary unit. Nung nabasa ko po yung ibang mga komentary about this topic, not particularly money ang pinag-uusapan. It's oras at yung lakas. Baka pwede na nating isakripisyo yung ating, sabihin natin, mga hobbies na pwede namang itigil na o hindi naman nakakatulong sa atin din at ilaan na natin ito sa Panginoon. So, may mga pagkakataon kasi na mali yung nasasakripisyo natin Kasi dapat ang sakripisyo natin is para sa pleasure ng Panginoon. Ang nangyayari ay baliktad. Nasasakripisyo natin yung para sa Panginoon for our own pleasure. So, siguro po isang paalaala rin sa atin na sa ating pagkakaloob, sabihin natin 10% talaga yan. O sabihin natin, mag-aalaw ka ng 10%. Sabihin natin, may paggagamitan ka yan. Pero ito ay para sa Panginoon. Ito ay para sa gawain ng Panginoon. Pero isipin po natin si Ornan. Ganun yung kanyang reaction. Nung nalaman niya na yung iniisip ni Haring David, altar para kay Yahweh ang gagawin doon sa kanyang giikan. Hindi na siya nagdalawang isip. Binigay niya yung kanyang giikan kasama yung ibang mga gagamitin sa paghahandog. So, nagkaroon po ako ng short na research pagdating po dun sa ginastos ni Haring David. Sinasabi po dyan na David paid 600 shekels of gold to Ornan. Tapos, sa Wikipedia, yung shekel is a unit of measurement para po sa bigat nung panahon ni Haring David. Isang shekel po 4 grams. So, ang binigay po ni Haring David, o ang binayad po ni Haring David kay Ornan, 600 times 8.4 is 5,040 grams of gold. Bigat po yun. More than 50 kilos. At yung per gram po ay $62.57. So, multiply po natin yung 600 shekels of gold na binili na binigay ni Haring David ay katumbas po ng 315,352 US dollars. O kung i-convert po sa Philippine peso, 15,200,312. So, binili ni Haring David itong giikan ni Ornan sa halagang 15 million. Malaking bagay po yung 15 million. Siguro, bilang hari, pwede niyang pampasahod sa kanyang army, pwedeng supply para sa mga taong bayan, or pwedeng pampasweldo sa kanyang mga manggagawa. Pero, sakripisyo din. Meron din siyang sinacrifice na bagay. Ito ay para doon sa altar. Kaya ito yung sinasabi niya, hindi ako magkakalob sa Diyos ng walang halaga. So, isipin po natin, may sacrifice si Ornan, may sacrifice si Haring David, at sa lahat, alam po natin na ang Panginoong Hesus ay nagsakripisyo din. So, Jesus gave His life for me and you. Ito po yung para sa gawain ng Panginoon, or for God's work. Binigay po ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. So, isipin po natin, sa bawat gawain ng Panginoon, talagang merong sakripisyo.
kailangan ng sakripisyo. Kasi kung wala yung sacrifice, parang yung pagiging bahagi mo doon sa gawain na yon ay parang walang halaga. So, kailangan magsakripisyo. Bahagi ng pagkakaloob ang sakripisyo. Maging ito ay pera, maging ito ay oras, o ito ay maging kalakasan. And lastly, ito po, verse 28, letter O, is opportunity. Kung isipin po natin ang pagkakaloob ay isang opportunity. Sa verse 28, nabanggit po, ito pong sinasabi niya, noon natiyak ni David na pinakinggan siya ni Yahweh, kaya't nag-alay si David ng mga handog sa giikang pag-aari noon ni Ornan na Jebuseo. At this part, pwede siguro nabayaran na ni Haring David si Ornan. Pwede nang hindi isama yung pangalan ni Ornan doon sa sinasabing altar o doon sa paghahandog. Ngunit nakakatuwa pong isipin na nabanggit muli itong si Ornan na Jebuseo dito. Nagkaroon siya ng part o nagkaroon siya ng bahagi doon sa paghahandog. O nagkaroon siya ng bahagi doon sa gawain ng Diyos. So, O for opportunity. Siguro for sa mga nakalipas na buwan, sa mga nakalipas din po na taon, ito yung mga opportunities na na-experience ko po. Yan. Yung opportunity na maging blessing sa iba, tapos yung ako naman po yung nakatanggap ng blessing. At yung opportunity sa pamamagitan ng pagkakaloob to grow deeper spiritually. Maintindihan ko na yung pagkakaloob, it's more than just giving. Hindi yung basta may maihulog o maiabot ka lang. Tapos merong bond o meron siyang training o meron siyang pagtuturo na binibigay sa bawat anak ng Diyos. Kaya naintindihan ko po na okay, may part ako pagdating sa pagkakaloob. Siguro years past, when I started working, may mga pagkakataon po na I do skip yung tithe or tithing. Pero sa pagtuturo rin po ng Panginoon na may mga pagkakataon na kung hindi ka nagbibigay, lalo kang nagkukulang. And I experienced that personally. Siguro hindi ko na rin po mabilang kung ilang beses yan na pag-priority mo yung pagkakaloob, hindi nagkukulang ang Diyos sa iyo at patuloy siyang lagi siyang tapat. At kadalasan pa nga, sumusobra yung kanya binibigay. The past few months, nung kami po ay nakuaratin sa Pampanga, through small things, may mga nagbibigay po sa amin. Kung ikaw ay nakakatanggap, at kung marunong kang magbigay at magkaloob, talagang magiging blessing ka. Naalala ko po yung mga nakukuha namin o binibigay po sa amin mga ayungin at mga biyak. So, hindi naman namin sila makakain ng sabihin natin in 1 week dahil naiipod. So, ang ginawa ko po ay binili ng mga daing. So, pagbalik ko po ng Manila na I was able to give some sa mga ating po mga manggagawa. Talaga naging pagpapala din po sa akin yung experience na yon. An opportunity to become part of God's work. Kung isipin po natin yung ating kaloob ay magagamit po sa ministry. It's either, in simple terms, yung pera na naiipon, pagkain para sa mga Sunday school kids. O sabihin natin pambili ng materials na gagamitin ng mga young people. Or sabihin natin, siguro yung recent na po, yung ayuda, o yung mga natatanggap po natin blessings mula po sa ating mga iglesia. Kung tayo po ay kabahagi doon sa mga nagkakaloob para doon sa mga ganong pagkakataon, siguro po talagang praise the Lord at tayo bahagi ng gawain ng Panginoon. Also, it's an opportunity to practice our faith in God as our provider. Dito po kay Ornan, makikita po natin nakaisang tabi yung future. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng bagong giikan. Siguro magbabawas ako ng aking sakahan. Pero bahala na si Lord. Binigay nga yung kanyang giikan para sa gawain ng Panginoon. Si Lord na magpo-provide for the rest. So, eto pong mga bagay na to,
malaki yung naitutulong. Sabihin natin sa paglago bilang isang Kristiyano, napaka-importante po na we grab these opportunities para po sa ating pang-araw-araw. Sabihin natin sa paglago po natin sa pang-araw-araw na buhay Kristiyano. At isang bagay, kung sa pagkakaloob tayo ay nakakaramdam ng kabigatan sa halip na kasiyahan sa pakikibahagi, isahan po natin ito po ay isa sa mga bunga ng hindi natin paglago. Hindi po tayo nagmamature, hindi po tayo nag-grow spiritually kung yung pagkakaloob ay isang kabigatan po sa atin. May mga talata po na nais pong ibigyan din po ng diin. Ito po yung mga sabihin natin talagang may sentimento. Yung Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. In the past few months, it's such a blessing. Kahit online po online lang po kami nagkikita o nagkakausap, nagkakamustahan. Even with the pastors, kahit online lang kami nagkakausap, may mga blessings po na dumarating unexpectedly. Minsan, titimbrehan po ako or sabihin, chat po ako ni Elder Oscar. Chat po ako ni Reverend Third. Uy, nasa akin yung ano mo dito. So, iniisip ko, hindi nagkukulang ang Panginoon kung ikaw din nagtatapat sa kanyang pinagagawa. Doon sa simpleng paglilingkod sa pamamagitan ng pagkakaloob. Time and time, mapapatunayan po natin na hindi po binabali ng Panginoon ang kanyang pangako. At talagang sa lahat ng pagkakataon, masusumpungan natin siyang tapat. Siguro, may mga pagkakataon na iisipin natin na salat tayo. But we have to think of things positively na hindi ka pinagdadamutan ng Panginoon. Marahil meron siyang gustong ituro sa iyo. May mga bagay na naranasan din po ako na ganyan. Na natuto akong magtiis, natuto akong magtiyaga, kahit ganito yung sitwasyon. For example, na limitado yung galaw, o sabihin natin limitado yung resources, but you can come up with things. Kung gugustuhin talaga natin yung ating ginagawa, yung ating paglilingkod, kahit any means na binibigay ng Panginoon, pwede mong gamitin. Dati po, problema ko sa mga young people ko, yung internet na yan, na kung paano nakukorrupt ng internet ang isip ng kabataan. But sa ngayon, even the internet, pinasok na rin po sa gawain ng Panginoon. Pwede natin gamitin yung means ng social media at po yung any instant messaging platform para po dito sa pagbabahagi o pag-aaral ng kanyang salita. Sa talata, 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, isa po yun din sa mga pangahawakan natin. Naalala ko po lagi, pagdating sa pagkakaloob, itong si Cain at si Abel. Ayan. Si Cain po na naghandog ng kanyang ani, at si Abel naman po naghandog ng isang panganay na sa kanyang mga alaga. At in-offer, sabihin natin, hinandog niya po yung pinakamainam na part para po dun sa sabihin natin pagsusunog o pagkakaloob, pagkahandog. At alam po natin yung istorya, nasiyahan po ang Panginoon sa handog ni Abel. And the famous line is, ano ang ikinagagalit mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Yun po yung tanong ng Panginoon kay Cain. So, kung hindi po tama yung ating puso, anything na bibigay natin sa Panginoon will be worthless. Mas maganda po na nasa ayos yung ating puso kung tayo po ay nagkakaloob. So, as a short reminder po sa atin, pagsunod
unawa, S, sakripisyo, O, opportunity. So, sa pagkakaloob, malinaw po na siguro isang guni natin itong mga to. Tayo ba ay sumusunod ng merong paggalang? Merong naunawaan ba natin kung bakit tayo nagkakaloob? Tayo ba ay nagsasakripisyo sa ating pagkakaloob? And do we take yung offering as an opportunity for us to grow spiritually? So, kung sa-summarize po natin yung istorya ni Haring David at ni Ornan. So, sabihin natin, giving with the right heart is a symbol of our devotion and love to God. Sumunod si Haring David, sumunod si Ornan, lahat po sila ay nagsakripisyo at naunawaan nila kung ano yung purpose, bakit kailangan yung altar, at nagkaroon po sila ng opportunity. Natuto po si Haring David sa kanyang pagkakamali at instead of tumawag ng isa sa kanyang mga katiwala para i-meet si Ornan, siya mismo po yung humarap kay Ornan, kumausap sa kanya. Kasi ayaw niya nang another strike sa Panginoon. Kailangan susunod. It's an opportunity for you to learn sa iyong pamumuhay bilang anak ng Diyos. At ganoon din po, it's an opportunity para kay Ornan, para maging bahagi po sa gawain ng Diyos. Kaya kung tama po yung ating puso din sa ating pagkakaloob, siguro we can expect yung thumbs up. Yung nakita sa picture, it's a thumbs up from God that you did something na nagustuhan niya. So, kamusta po yung ating puso sa pagkakaloob? Tayo po ba ay masaya ng nagkakaloob na kahit may sakripisyo meron pa rin pong kasiyahan na tayo ay part ng tayo bahagi po dun sa pagkakaloob ng iglesia. Marami po sa atin ngayon ang may mga pangangailangan. Mga nakalipas na dilubyo, itong existing COVID-19, nandito pa rin po siya, yung nakalipas po na bagyo. Marami po ang nangailangan. At siguro, yung ating mga members, hindi po lahat ay nakakabalik pa sa normal. Marami rin po ang nangailangan. Hayaan niyo po na maging opportunity ito na tayo ay maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Hindi lang sa pananalangin, maging din sa pag-provide po ng encouragement para sa ating mga members. Bilang family, bilang part po ng tahanan o bilang part po ng church, we have to understand kung bakit po tayo nagkakaloob. So, iwanan ko po sa inyo itong hamon at isang paalaala na ito. At ang Diyos po magpala sa atin. You have all for sweet peace and for faith to increase, and have earnestly, fervently prayed.
Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal na kilala sa lahat, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin upang muli magkasama-sama kami sa iyong pananambahan. Salamat sa aming tagapagsalita na ginamit mo upang i-remind sa amin ang iyong kabutihan, yung kagandahan loob, hindi lamang sa buhay ni David, kundi sa buhay ng bawat mananampalataya. Nagtitiwala at umaasa sa ang pagpapasalamat sa pagtugod mo sa kanyang panalangin, kundi Panginoon yung kanyang obedience sa iyo, sapagkat gagawin niya lahat para ma-please ka, gagawin niya lahat to give you everything, Panginoon, na kinakailangan. Salamat, Ama, sapagkat nakita namin na mga bagay na ito ay nagiging daan upang mas lalong tumibay ang pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya namin, pati kami mismo, Panginoon, ay pagtibayin namin yung aming faith na ito sa inyo, sapagkat yun ang nais namin gawin para maging sa aming mga buhay. O purihin ka, Ama, sa umagang ito. Salamat, Ama. Salamat sa aming paalam kay ng Jesus. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha at mahabag sa inyo. Ingat nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at ipakailanman. Amen.